Magandang araw po, Mayora. Magandang araw. Magandang araw po, Mayora. Magandang araw po. Magandang araw sa lahat. Magandang araw po. Maligayang pagdalo dito sa ating pulong bayan. Bago tayo magsimula ay manalangin muna tayo. Pangungunahan ang panalangin ni Kapitan Bukag. Magandang araw sa ating lahat. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O aming Diyos, amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama pong ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Panginoon, ang napakahalagang gawain na ito, Panginoon, ay inilapit namin sa iyo upang maging instrumento ang pagkakaisa at pagtutulungan. Hinihiling namin, Panginoon, na buksan mo ang aming isipan upang ang taglay naming kaalaman at karunungan ay maging gabay sa ikakatagumpay ng gawain ito. Gayon din, Panginoon, ay pagkalooban mo po kami ng lakas ng katawan upang pagampanan namin ang gawain ito ng buong husay at sigla. Ang lahat po ng ito ay sa mo at dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, hindi na natin ito patatagalin pa. Tayo ay magsisimula na sa ating pagpulong. Ang ating itatalakay ngayon ay tungkol sa teenage pregnancy sa ating lungsod. Marami akong nabalitaan na mas lumala pa daw ang teenage pregnancy dito sa ating lungsod. Kaya nagpadala ako ng mga mensahe na mag-uutos kayo ng magbahay-bahay sa inyong mga barangay upang matukoy kung mas lalo bang tumaas o bumaba ang porsyento nito. Gusto ko marinig ano ang inyong mga hinaing ukol dito. Magsimula tayo kay Kapitan Bukag. Sa aming pagbabahay-bahay sa aming barangay po, Mayora, ay kaunti lamang ang mayroong menor de edad na may anak. Nasa humigit 2% lamang po, Mayora. Mabuti naman kung ganon. Ikaw naman, Kapitan Padillo. Magandang araw po, Mayora. Sa aming barangay po sa aming pong barangay sa San Roque, Mayora, ay nasa humigit 50% ang nagiging batang ina o maagang nagkaanak. At mas malaki pa po ito kaysa nakaraang taon, na 35% lamang. Kapitan Corvera naman. Dito naman po sa aming barangay Mayora ay may mataas na porsyento. Sa pagbahay-bahay po ng aking mga kagawad dito ay may 60 po ang bilang ng mga babaeng maagang nabubuntis. Ano naman ang resulta sa iyong barangay, Kapitan Umayan? Kagaya po nila Kapitan Padillo at Rivera, ay mataas po ang porsyento ng mga babaeng maagang nabubuntis dito. Nasa mga 55% yun. Naku, masama itong mga balita na ito ha. Noong nakaraang araw ay pinagchichismisan na tayo ng ibang lugar dahil sa mataas na porsyento ng teenage pregnancy. Ano-ano kaya ang mga dahilan kung bakit mababa o mataas ang mga porsyento ng teenage pregnancy sa inyong mga barangay? Sa akin po, Mayora, sa tingin ko o base sa aking mga naoobserbahan,
ay hindi umiinom o hindi masyadong mga lasinggero o mga tao dito sa amin. At hindi din masyadong lumalabas ng bahay, kaya maliit lamang po ang porsyento. Pero kahit papano, mayroon pa ring maliit na porsyento. Kahit maliit lamang ito ay nababahala po ako, baka biglang lumaki ang porsyento at lalo pang humirap yung barangay namin. Sa akin din po, Mayor, ay narinig ko lamang po ito sa aming Vice Presidente sa aming barangay. Base po sa naoobserbahan niya na maraming mga kabataan ang lumalabas paggabi at saka nag-uumpukan pa sa may 7-Eleven, sa may highway po, Mayora. Dito din sa aming barangay, Mayor, ay marami ding kabataan na lumalabas paggabi at nag-uumpukan sa may dalampasigan. Sabi na isang mamayan sa aming lugar na saktong nakita niya ang mga kabataan na nag-uumpukan roon. Sinabihan pa raw niya pero hindi naman nakinig. Yun lang po, Mayora. Dito sa Barangay Lahog po, Mayora, ay maraming kabataan ang nag-iinom. Base sa sinabi ng isang tendera ng alak, sa amin ay maraming kabataan daw ang bibili ng mga mainumin na makakalasing at sinasabing inuutos lang daw ito ng kanilang magulang. At saka lumabas din sa diskuras na gabi na naglalakad pa sa kalsada na naka-holding hands yung iba. At yun lang po, Mayor. Hindi na ito mabuti, ano? Dapat natin itong aksyonan sa lalong madaling panahon upang hindi pa ito lumagana pa. Kasi mahirap na kapag tumaas palalo ang porsyento, mahihirapan na tayong gumawa ng solusyon. Mga kapitan, ninanais kong marinig ang inyong mga mungkahing solusyon upang matugunan natin ang problemang ito sa ating lungsod. Mahirap na kapag masyadong overpopulated na ang ating lugar, no? Mayora, kung magpapa-curfew kaya tayo para sa mga kabataan, mga alas 10 ng gabi dapat nasa bahay na sila at Sang-ayon po ako kay Kapitan Umayan po, Mayora. At dapat din po ay may mga tanod na naka-duty sa gabi, mga alas 9 hanggang alas 12 po ng gabi, para i-check na rin kung mayroon pa bang mga kabataan na lalabas-labas pa po ng bahay. At sa ano din po, tungkol sa pagbili ng mga nakakalasing na inumin, ipagbigay alam po sa mga magulang na bawal ipautos sa kanilang mga minor de edad na anak na bumili ng alak lalong-lalo na kapag gabi. At ipagbigay alam din po sa mga may-ari ng mga tindahan. Sang-ayon po ako sa kanila, Mayor. Mayroon din po sana akong imamungkahi na magkaroon kahit isang programa na education sa ating mga kabataan pagdating sa mga ganyang bagay. Maraming salamat mga kapitan sa inyong mga mungkahi. Sa aking sinabi kanina na mahalaga itong solusyonan kaagad upang hindi na mas lumala pa ang sitwasyon. Ngayon ay i-aanunsyo ko ang ating ipapatupad ng mga gawain sa ating lungsod laban sa pagtaas ng porsyento ng teenage pregnancy. Pakilista ito sa inyong mga listahan upang ibahagi sa inyong mga mamamayan sa inyong mga barangay. Una, magpapatupad tayo ng curfew. Simula alas 10 ng gabi, dapat wala ng mga menor de edad na nasa labas. Nakasunod ba ang lahat sa akin? Opo, Mayora. Opo, Mayora. Pangalawa, may mga tanod na naka-assign sa bawat lugar ng inyong barangay. 3 hanggang 5 bawat sityo. Depende sa laki ng lugar. Ikatatlo, kapag may nakitang minor de edad na gumagala-gala sa gabi ay dadakpin at papupuntahin sa barangay hall. Papipirmahin at saka kinabukasan maglilinis ng kalsada mula 3 hanggang 4 na oras. Sang-ayon ba kayo? Opo, Mayora. Opo, May. Ika-4. Wala dapat
mga tindahan ang magpapabili ng mga inuming nakakalasing sa mga minor de edad. Panghuli, magkakaroon tayo ng programang sexual na edukasyong dadaluhan ng mga kabataan kada linggo. 30 minutos hanggang 1 oras. Ipapatupad natin ang programang ito simula sa susunod na buwan. Ipapatupad lahat ng mga gawain ito sa susunod na mga linggo. Iban na sa mga programang sexual na edukasyon. Sa susunod na mga 4 na buwan, ay ipapatawag ko kayo ulit upang malaman kung mayroon bang mga pagbabago ang magaganap sa ating lungsod. Tayo ba ay nagkakaintindihan? Opo, Mayora. Opo, Mayora. Yan po, Mayor. Yun lamang. Maraming salamat sa pagdalo at magandang araw. Salamat po, Mayora. Salamat po, Mayora. Opo, Ito Mayora. na nagtatapos ang ating agenda.